Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang krimeng halos hindi ko kayang ilarawan dahil sa sobrang kalupitan at kawalang makatao nito. Ang kasong ito ay naganap sa Japan at ito'y kwento ng isang high school na estudyante na walang awang pinahirapan, pinagsamantalahan at iniwan sa isang mundong puno ng kasamaan, pagdurusa at walang humpay na karahasan. Ngayong oras ay samahan niyo akong himay-himayin ang detalyadong kaso ni Junko Furuta, isang kwento na nag-iwan ng matinding takot, galit at kawalang katapusang pangungulila sa puso ng sinumang nakakaalam nito. Isang bangungot na hindi mo maiisip na mararanasan ng sinuman, lalo na ng isang inosenteng kabataan. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Noong Marso 29, taong 1989, natagpuan ng mga pulis ang drum na ilang linggo na nilang pinaghahanap. Ito'y isang malaking sisidlan na binalutan ng sementong matigas na parang bato. Sa una, hindi sila kumbinsido sa sumbong pero nang lapitan nila ang drum, para silang sabay-sabay na nanlamig sa kanilang mga nakita. Sa ibabaw kasi ng sementong nakabuka ang bitak ay may nakasabit na mahabang buhok na parabang pilit na lumalabas mula sa kadiliman sa loob. Ilang oras silang nagsumikap bago nila tuluyang nabasag ang sementong nagkukubli sa laman nito, at nang ito ay tuluyan nilang mabuksan, tumambad sa kanila ang isang larawang kahit kailan na hindi nila kayang malimutan. Ito ay ang bangkay ng dalagang 4 na buwan nang hinahanap ng kanyang pamilya. Ang krimen na ito ay kinilalang pinakamasahol sa lahat sa kasaysayan ng Japan dahil kahit sino ang makarinig nito, maninikip ang dibdib dahil halos walang pantay ang pagpapahirap na dinanas ng biktima, at dahil sa sobrang dinanas nito sa kamay ng mga salarin, lumalabas sa mga ulat na siya mismo ang nagmakaawang tapusin na nila ang kanyang buhay. Ang nakakagimbal sa lahat ay tinangkapang ikubli ng korte ng Japan ang pagkakakilanlan ng mga salarin dahil daw mga menor de edad sila, at sa bawat pagdinig, tinatawag na lamang silang suspect A, B, C at D. Sa kabila nito, dahil sa galit at pagkasuklam, nanindigan ang isang mamamahayag at isinapubliko niya ang tunay na pangalan ng bawat isa kahit alam niyang maaaring mawala ang kanyang trabaho o makasuhan siya. Ayon sa kanyang pahayag ay ang mga gumawa ng kalupitang malaimpyerno sa dalaga ay walang karapatang pagtakpan, at kung narinig mo na ang kwento ni Junko Furuta, alam mo ang kanyang ibig sabihin. Nang makita ang kanyang bangkay, lumabas sa pagsusuri na nagdadalang tao pa ito. Sa karagdagang ulat din ay higit 500 beses siyang pinagsamantalahan ng mahigit 100 lalaki ng paulit-ulit at araw-araw. Ang buong katawan niya ay puno ng pasa, punit, bali at sugat, at ang kanyang mukha ay halos hindi mo na mailarawan bilang mukha ng tao. Nagsimula ang lahat noong Nobyembre 25 taong 1988. Pauwi na noon si Junko sakay ng kanyang bisikleta matapos ang kanyang trabaho nang mapansin siya ng lalaking si Hiroshi Miyano. Inutusan niya ang kanyang kaibigang si Nobuharo na iharas si Junko habang siya naman ay magpapanggap daw na quote-unquote tagapagligtas kuno ng dalaga. Isang bitag na kalaunan ay magdadala sa kanya sa impyerno. Tumakbo si Nobuharo at sinipan niya yung bike ni Junko na nagsanhi sa pagbagsak nito sa kalsada, at agad namang tumakbo si Hiroshi Miyano palapit sa kanya at sinigawan niya si Nobuharo at hinabol niya ito kagaya ng kanilang plano. Pagkatapos ay tinulungan niya si Junkong tumayo at inalok na ihahatid niya daw ito sa kanilang bahay at baka balikan pa siya ng lalaking gumugulo sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad at kwentuhan, nagkaroon ng pagkakataon si Miyano na yayain si Junko sa ibang direksyon, at kalaunan ay dinala niya ito sa abandonadong warehouse kung saan niya ito binugbog, tinakot at pinagsamantalahan.
Si Hiroshi Miyano ay kilala sa kanilang eskwelahan bilang mayabang, bully at miyembro ng isang grupo ng isang malaking gang. Yung gang na kinabibilangan ni Miyano ay tinuturing na mababang uri ng Yakuza na isang malaking organisasyong sindikatong kinatatakutan sa Japan. Dahil sa kapangyarihan ni Miyano sa kanilang eskwelahan at dahil takot na takot sa kanya ang halos lahat ng estudyante, wala siyang hiling na hindi nasusunod. Ilang araw bago mangyari ang lahat, napag-alamang kakabreak lang niya sa kanyang girlfriend kaya't si Junko ang kanyang pinuntirya. Nilapitan niya ang dalaga at inalok na maging girlfriend ito, ngunit magalang namang tumanggi ang dalaga. Hindi dahil takot siya kay Miyano o sa mga kasama nitong siga, kundi dahil hindi pa talaga nakikita ng dalaga ang kanyang sarili sa ganung bagay. Pero para kay Miyano, ang simpleng pagtanggi ni Junko ay parang sampal sa kanyang mukha. Nakasanayan na niyang makuha ang sinuman at anuman na kanyang naisin, kaya tumimo sa kanyang isip ang isang pangakong pagsisisihan ni Junko ang pag-ayaw sa kanya, kaya nang minsang makita niyang pauwi si Junko sakay ng kanyang bisikleta, doon na siya kumilos. Pagkatapos niyang gahasain si Junko sa isang abandonadong warehouse, agad niyang tinawagan ang kanyang mga kaibigang sina Ogura at Watanabe at sa halip naman na pigilan siya, sinabi nila kay Miyano na huwag muna siyang pakawalan kaya't pinunta nila si Junko sa isang maliit na hotel malapit sa kanilang lugar. Doon ay walang awa nilang pinagpasapasahan ang dalaga. Sa mga sandaling iyon, ang tanging gusto lang ni Junko ay makauwi sa kanyang mga magulang matapos ang trabaho, pero hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng mahigit 40 araw ng impyernong hindi kayang ilarawan ng salita. Pagkatapos nilang abusuhin si Junko, nagkita-kita silang lahat sa isang parke malapit sa hotel. Nandoon din si Nobuharo, ang taong sumipa sa bisikleta ni Junko, at doon nila sinabihan ang dalaga sa boses na walang bakas ng awa na subukan lang daw niyang tumakas o magsumbong ay pupuntahan nila ang kanyang pamilya at wawasakin nila silang lahat. Sa kasamaang palad, iyon ang kahinaan ng dalaga, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Kaya't sa kabila ng sakit na dinanas niya ay napilitan siyang sumunod sa bawat utos nila kahit alam niyang bawat pagsunod ay papalapit ng papalapit sa kanyang kamatayan. Ang sumunod na pangyayari ay dinala nila si Junko sa bahay ni Nobuharo at sa loob ng bahay na iyon, ginawa nila ang mga kababuyang hindi mo iisiping kaya ng tao. Samantala, sa ikatlong araw ng pagkawala ni Junko, kumalat na ang balita sa buong lugar. Hinahanap na siya ng mga pulis at pati na rin ng komunidad na kinabibilangan nito. Ang isa sa mga kasamahan ni Miyano na si Ogura ay kinabahan ng lalong umiingay ang paghahanap sa dalaga dahil baka raw matrace sila at baka madiskubring si Junko ay nasa loob ng bahay, pero sa halip na pakawalan ng dalaga, pinilit nila itong tawagan ng kanyang mga magulang at ipatigil ang kanilang paghanap, kaya naman napilitan si Junkong tumawag sa kanila sa boses na pilit pinapatatag habang umiiyak ang kanyang loob. Sinabi niya sa kanyang ina na siya'y naglayas lamang, nagpapahinga, nakikitira sa kaibigan at huwag na silang guluhin pa. Hindi ito ang ugali ni Junko. Alam ng kanyang mga magulang na hindi siya ganoong klase ng bata, pero dahil paulit-ulit siyang tumatawag, kalaunan ay naniwala na rin sila at mula roon, naging malaya na ang grupo ni Miyano sa kung anumang kababuyan ang maisip nila. Ipinagyabang din nila sa ibang tropa na merong isang dalaga sa isang bahay at pwede daw nilang gawin kahit ano sa dalaga at kahit kailan nila ito gustuhin. Kaya naman, araw-araw may 12 o higit pang lalaki ang pumupunta para pagsamantalahan ang dalaga. Sa ibang araw ay may mga babae pa silang isinasama hindi para tumulong kundi para pagtawanan, laitin at guhitan ang mukha ni Junko na para bang isa lamang siyang laruan. Hindi naman naglaon, nalaman ng nakatatandang kapatid ni Nobuharo Minato at maging ng kanyang mga magulang na may isang babaeng bihag sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa simula, pinalabas ng grupo na nobyo raw siya ng isa sa kanila, pero hindi nagtagal ay naunawaan din ng pamilya na kasinungalingan ang lahat. Pero sa kabila ng kanilang nalalaman, wala ni isa sa kanila ang nagtangkang sumaklolo.
Hindi rin kumilos ang kuya ni Nobuharu at hindi rin umimik ang kanilang mga magulang, maaaring dahil takot sila sa grupong kinaaaniban ng kanilang anak at dahil ito ay may koneksyon sa Yakuza, pero higit sa lahat, ayaw nilang mabahiran ang kanilang pangalan. Mas pinili nilang baliwalain ito kaysa iligtas ang isang taong unti-unting pinapatay sa loob ng kanilang sariling pamamahay. At dahil walang pumipigil, lalo pang tumindi ang kalupitang dinanas ni Junko sa kamay ng mga lalaking ito. Kapag umiiyak siya, sinusuntok nila ito sa bibig, ilong, tagiliran, likod at kahit saan nila ito gustuhin. Kapag wala silang maisip na gawin, isinisiksik nila si Junko sa freezer ng matagal at nilalabas lamang kapag may bagong parausan na naman silang naisip. Kapag malamig na ang gabi, ipinatutulog nila siya ng hubad sa balkonahe at pinagmamasdan kung hanggang saan tatagal ang kanyang katawan laban sa ginaw. Kapag may dumarating na bisita, mga kasamahan sa gang, mga kabataang wala ring konsensya, pinipilit nilang pasayawin si Junko ng hubot-hubad at kapag hindi nila nagustuhan ang kanyang galaw o kapag nanlumo ang boses niya sa pagmamakaawa, sinasalubong siya ng sipa, tadyak at sunod-sunod na suntok. Sa loob lamang ng 10 araw, bumigay na ang katawan ni Junko. Hindi na siya pinasusuot ng damit at halos wala na siyang makain at mainom. Kung meron man, isinusuka niya agad ito dahil sa sobrang paghihirap na kanyang dinaranas. At dahil walang tigil ang pambubugbog, hindi na siya makahinga sa ilong dahil barado na ito ng dugo, latik at tuyong sugat sa loob. Sa 10 araw pa lang, wasak na ang buong pagkatao niya, pero mas nakakasakal isipin na ito pa lang ang simula ng malaimpyernong buhay na daranasin pa niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula sila ng mga kalapastangan ng hindi mo aakalaing magagawa ng taong may dugo at kaluluwa. Iba't ibang bagay ang ipinasok nila sa maselang bahagi ni Junko. Mainit na pagkain, gunting, barbell, bote at kung ano-ano pang bagay na kanilang maisip. At kung minsan, sinusunog nila ng lighter ang pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan, tinatawanan din nila ito habang pinagmamasdan ang kanyang pag-iyak, at ito ay mga gawaing hindi kayang ilarawan ng normal na isip. Isang araw, may isang kaibigan si Minato na nakakita ng katotohanan. Hindi siya nakatiis kaya ikinwento niya sa kanyang kuya ang nakita niya sa loob ng bahay. Nang marinig ito ng kanyang kuya, tumawag siya ng pulis, ngunit ng una, hindi siya pinaniwalaan dahil bata lang daw siya at baka nang aasar lang at ayaw pa niyang magpakilala dahil takot siyang balikan ng grupo ni Minato. Pero magkagayon man, hindi siya umatras at ipinilit niyang magpadala ng pulis sa bahay na iyon dahil alam niyang hindi magbibiro ng ganoon ang kanyang kapatid. Hindi naman naglaon, nagpadala sila ng 2 pulis sa tirahang tinutukoy ng tumawag. Ang bahay na iyon ay pag-aari ng pamilya ni Nobuharu Minato at sila ay pinakarespetado at pinakamayamang pamilya sa lugar na iyon. Sumalubong sa kanila ang ilaw ng tahanan at maayos silang nagtanong kung may babaeng ikinulong ba o dinukot sa loob dahil may tumawag daw sa kanilang istasyon na puno ng takot at nagmamakaawa. Pero ang sagot ng nanay ni Nobuharu ay wala daw at baka nagbibiro lang daw ang tumawag. Pagkatapos ng tugon ng ina ng tahanan ay humingi na lang ng paumanhin ang 2 pulis. Yumuko, umalis at hindi man lang tumingin sa loob ng bahay. Hindi rin sila umakyat, hindi naglibot at hindi nagtanong. Nang kumalat ang bahaging ito ng kwento, sumiklab ang galit ng mga nakarinig at nakabasa dahil kung ginawa lang sana ng 2 pulis ang kanilang tungkulin, kung umakyat lang sila at tumingin sa ikalawang palapag, 16 na araw lang sana ang impyernong pinagdaanan ni Junko. At dahil sa pagkukulang na iyon, nagpatuloy ang bangungot ng dalaga at sa mga oras na iyon, iniisip ni Junko na kung hindi siya makakatakas, doon na siya mamamatay. Isang gabi, nag-inuman sina Miyano, Nobuharu at Ugara habang nilalapastangan nila si Junko. Habang tumatagal ang kanilang inuman, tila nalunod na sa alak ang 3 hanggang sila'y tuluyang nakatulog. Doon ay nagkabuhay ng pag-asa si Junko.
Mahinang-mahina na ang kanyang katawan, nanginginig at halos hindi na makatayo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil wasak na talaga siya. Pero kahit ganoon, dahan-dahan siyang gumapang papasok sa isa sa mga kwarto ni Minato at doon niya nakita ang isang telepono. Huminga siya ng malalim at pinilit niyang tinaas ang hawakan at sa huling lakas na natitira, tumawag siya sa mga pulis. Sa wakas ay may sumagot at para kay Junko, ito'y tila isang pag-asang matagal na niyang hinahanap. Pero sa kasamaang palad, bago pa man siya makapagsalita, biglang naagaw ni Miyano ang telepono at ibinaba ito ng walang pag-aalinlangan. Sa kabilang linya naman ay nagtaka ang pulis kung bakit biglang naputol ang tawag, kaya tumawag ito pabalik at si Miyano ang sumagot. Sa walang pag-aalinlangang boses, sinabi nitong nagkamali lang siya ng pindot at wala talagang problema at tulad ng mga nauna, naniwala ulit ang mga pulis. Sa sandaling iyon, bumagsak ang mundo ni Junko. Umiyak siya ng umiyak at tila nabunod lahat ng pag-asang pinanghahawakan niya. Mas lalo siyang nabalot ng takot dahil alam niyang may kapalit ang ginawa niyang pagtatangka. Nang malaman ng grupo na muntik na siyang makatakas, lalo na si Ugura na halos hindi makahinga sa kaba, naisip nila ang pinakamabangis na parusa upang hindi na muling makatayo ang dalaga. Para sa kanila ay hindi sapat ang pambubugbog at ang kanilang pagpapahirap sa kanya. Kailangan daw ay hindi na siya makalakad habang buhay, kaya naisip nilang paraan ay buhusan nila ng lighter fluid ang parehong paa ni Junko at sindihan ito. Tumagal ng ilang minuto ang apoy, kinain ang balat ng dalaga, pero habang ito ay nagliliyab, wala man lang umawat at sa halip ay pinapanood lang nila ito at tuwang-tuwa habang si Junko hindi makasigaw, hindi makatakbo, hindi makalaban at nakalugmok sa sahig na umiiyak dahil sa nag-uumapaw na sakit na hindi kayang ilarawan. Habang nanginginig at nangingilabot ang katawan ng dalaga, iniisip ng mga lalaking ito kung pinipeke lang niya ito, kaya't muli nilang binuhusan ng lighter fluid ang kanyang katawan at sinunog ng isang beses pa. Hindi pa sila nakontento at binagsakan din nila ng dumbbell ang kanyang mga kamay at ito'y bumiyak at bumasag sa kanyang mga buto. Sa kabila ng lahat ng ito, nabuhay pa rin si Junko. Pero gaya ng mga naunang pang-aabuso, hindi pa rin nakontento ang mga halimaw na ito. Isang gabi, tinali nila ang dalaga, isinabit siya, ginawang punching bag at pinagsusuntok ng walang awa. Sa mga araw na iyon, halos walang tigil ang pag-iyak ni Junko at umiiyak na lamang itong nakikiusap na patayin na lang siya, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito pinangbigyan. Makalipas ang 30 araw, pumutok na ang kanyang balat, nag-impeksyon ang kanyang mga sugat at halos hindi na siya makaihi ng maayos dahil sa mga iniwang paso ng apoy sa kanyang maselang bahagi. Isa sa pinakakarumal-dumal nilang ginawa ay ginamitan nila si Junko ng fireworks, pinasindi sa puwetan at kahit sa tenga nito. Dahil dito, nasira ang kanyang eardrums at mula noon, hindi na siya makarinig. Hindi na rin siya makalakad papunta sa CR, kaya kung saan siya nakapwesto, doon na rin siya nagdudumi at habang ito ay nagdudumi, pinagsusuntok siya ni Miyano ng paulit-ulit. Sa mga araw na iyon, payat na si Junko at halos hindi na makilala. Ang amoy ng kanyang katawan ay halo ng bulok na laman at dugo at tila hindi na mawari kung ito'y patay ba na buhay. Noong taong 1988, mag-isa niyang sinalubong ang bagong taon sa kwartong pinagkulungan sa kanya. Pagdating naman ng Enero 3, natalo sa sugal si Miyano at nagdesisyon silang pumunta sa bahay ni Nobuharu kung saan nandoon ang mahina at wasak na katawan ni Junko. Ang araw na iyon ang ika-31 araw ni Junko sa kamay ng mga demonyong lalaking ito. Dating nila, natagpuan nila ang dalaga na natutulog. Dahil sa galit ni Miyano sa kanyang pagkatalo sa sugal, agad niyang binuhusan ng lighter fluid ang buong katawan ni Junko at sinunog niya ito kaagad.
Pilit na gumagalaw si Junko para patayin ang apoy, ngunit dahil napakahina na ng kanyang katawan, hindi na nito kayang apulahin pa ang apoy, kaya't kahit ito ay sobrang sakit at hapde, tiniis niya ang bawat minuto ng pagliliyab. Hindi pa sila nakontento at habang sinusunog siya, paulit-ulit pa nilang binuhusan ito ng lighter fluid at pinaiilalim sa apoy. Pati mga kandila ay itinapat sa kanyang mga mata para mas masakit at mas nakakatakot. Lahat ng ito ay ginawa nila ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 oras. Dahil sa dugo at dumi, binalot pa ng mga lalaki ang kanilang mga kamay para hindi daw sila madumihan. Pilit nilang itinayo si Junko at kinakausap at kapag hindi siya sumasagot ng maayos, binabatukan pa nila ito. Dahil pagod at wala nang magawa, nagsiuwi sila sa kanilang bahay pagkatapos at kinabukasan, tumanggap si Nobuharu ng tawag mula sa kanyang kuya. Nakita daw niya si Junko at sinabi niyang wala na itong buhay. Agad na tinawagan ni Nobuharu sina Ogura, Watanabe at Miyano at dali-dali naman silang pinuntahan ang bahay nito at doon nakumpirma nilang patay na nga si Junko. Dahil naman sa kaba, naisip ni Ogura na death penalty daw o habang buhay na pagkakakulong ang kanilang magiging kapalaran kung sila ay mahuhuli, kaya dapat silang gumawa ng paraan para maitago ang katawan ng dalaga. Gamit ang kanilang utak na salat sa moralidad, naisip nilang takasan ang hustisya sa pinakamabagsik na paraan. Yun ay ang ilagay ang katawan ni Junko sa isang drum, punuin ito ng simento at itapon sa isang lugar na malayo sa mata ng tao. Ginawa nila ito ng maingat, walang nakakakita na kahit man makita ito ng mga pulis, hindi matutukoy na sila ang may gawa. Hindi na rin malalaman pa ng pamilya ni Junko ang tunay na nangyari sa kanilang anak. Pero ang hustisya, gaano man katagal ay darating at darating din. Noong Enero 23 taong 1989, inaresto si Miyano at si Ogura dahil sa panggagahasa sa isang 19 anyos noong Disyembre. Panahon iyon na hawak pa nila si Junko at sila'y naghahanap ng bagong biktima na ginamitan nila ng parehong taktika sa ginawa nila noon sa dalaga noong Nobyembre 25. Noong Marso 29, 1989, ininterrogate ng mga pulis si Miyano at si Ogura, ngunit iba ang mga impormasyon na lumabas sa kanila. Umamin si Miyano tungkol sa kanilang pagpatay kay Junko Furuta at itinuro rin niya ang lokasyon ng drum na may laman ng katawan nito. Ito ay gumulat sa mga pulis at dali-dali nilang pinuntahan ang lokasyon kung saan nila nilagay ang drum. Natagpuan nila ito sa isang bakanteng lote at sa ibabaw ng nakasementong drum, nakalabas pa ang buhok ni Junko. Pagbukas nila ng drum, hindi na makilala ang mukha nito dahil ito ay puno ng semento, dugo, putik at halos ito'y hindi na makilala pa. Kinailangan ng mga pulis na i-match pa ang fingerprints at sa wakas, nakumpirma ng pulis na ito nga ang babaeng nawawala 4 na buwan na ang nakakalipas. Dahil dito, agad na pinatawag ang mga magulang ni Junko at nang marinig ito ng kanyang ina, nabaliw ito sa matinding galit at paghinagpis. Ginawa ang autopsy at isinama sa trial ang 4 na salarin kasama ang iba pang kasamahan nila at dito nalantad sa publiko ang lahat ng kakilakilabot na ginawa nila sa dalaga. Sa loob ng 40 araw na hawak nila si Junko, ang mga sumusunod ang resulta ng interogasyon. Kinahasa si Junko ng mahigit 500 beses ng halos 100 lalaki. Araw-araw, tinatayang 12 beses siyang ginahasa ng mga ito. Dahil sa sobrang pang-aabuso, nawala ang kanyang timbang, lumiit ang kanyang utak at nalaman din ng mga pulis na sa panahong iyon, nabuntis din siya ng mga ito. Kapag walang ibang magawa ang grupo, pinapatakan ng kandila ang kanyang mga mata at sugat at binubugbog gamit ang iba't ibang mga bagay. Ang isang 17 anyos na working student na ang tanging hangad ay makatapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya ay nakaranas ng kalupitang hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Ang bawat detalye ng kanyang katawan, isip at kaluluwa ay pininsala sa paraang lampas sa imahinasyon ng tao.
Lumabas din sa investigasyon na isa sa mga pinaka nakakakilabot na ginawa nila sa dalaga ay ang paggamit ng golf club, barbell at iba pang matitigas na bagay para bugbugin at saktan ang kanyang katawan. Minsan ay pinapahiga rin nila ito at binabagsakan ng dumbbells ang bawat parte ng kanyang katawan. Ang kanyang kilay at mga mata ay sunog na dulot ng lighter, kandila at sigarilyo. Ginawa rin nila ito sa pinakamapanganib at maselang bahagi ng kanyang katawan na puno ng walang bilang na sugat. Sa loob ng kanyang maselang bahagi, natagpuan din ng mga pulis at eksperto ang maliliit na bubog ng bote, basag na bumbilya, bahagi ng fireworks at mga sugat na halos hindi na mabilang. Nang marinig ito sa korte, maraming tao ang lumabas at umiyak habang ang galit at pagkasuklam sa apat na pasimuno ay nagsumiklab. Ang dibdib ni Junko ay puno ng saksak mula sa karayom at may natagpuan pang karayom sa loob mismo ng kanyang dibdib. Ang mga lalaking ito ay nasa underage nung ginawa nila ang krimeng ito. Pero dahil sa tindi ng ginawa nila, tinuring silang nasa legal age noong ginagawa ang trial. Ngunit sa kabila pa rin ng lahat ng ito, hindi sila nakasuhan ng murder. Ang kasong isinampa lamang sa kanila ay causing bodily injury resulting in death at ito'y isang sentensyang kinagalit ng buong Japan. Noong panahong iyon, kapag menor de edad ang gumawa ng krimen, nakatuon ang kanilang batas sa rehabilitasyon kaysa parusa. Ang unang sintensya para kay Hiroshi Miyano ay 17 na taong pagkakakulong. Sina Ogura, Watanabe at Nobuharu naman ay sinintensya ng 5 hanggang 7 taong pagkakakulong. Marami ang nagalit dahil para sa publiko, sobrang baba ito para sa krimeng ginawa nila. Ang nakakagulat pa ay umapela pa ang grupo ng mga lalaking ito na masyado daw mataas ang kanilang naging sintensya. Samantalang maraming mamamayan ang umaapela na masyado daw mababa ang naging parusa nila. Dahil naman sa matinding pressure ng publiko, tinaasan ng korte ang sintensya ng 4. Si Miyano ay makukulong ng 20 na taon, si Ogura ay 10 taon, si Minato ay 7 taon at si Watanabe ay 7 taon din. Dahil naman sa DNA testing, nahanap at nakulong din ang iba pang sangkot sa panggagahasa kay Junko kabilang ang mga gang member ni Miyano. Ngunit ngayon, isang malaking tanong kung ano ang buhay ng 4 na demonyong ito. Simulan natin kay Nobuharu Minato. Matapos ang 9 na taong pagkakakulong, pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Shinji. Ano man ang dahilan, nanatili siyang simple at tahimik na tila walang ginawang krimen sa nakaraan. Noong taong 2006, si Nobuharu Minato ay nakasal at nagkaroon ng isang anak na babae, ngunit kalaunan ay naghiwalay din sila at napunta ang bata sa pangangalaga ng kanyang ina. Ilang taon naman matapos nito, inaresto ulit si Minato dahil sa attempted murder dahil may inaway daw ito sa kalsada, pinagpapalo niya ito ng matigas na bagay at pagkatapos ay ginilitan niya ito. Agad namang rumesponde ang mga pulis at ambulansya kaya naitakbo sa ospital ang biktima. Nakalusot muna si Minato ngunit nahuli pa rin kalaunan. Itinanggi niya ang krimen at sinabing gusto lang daw niyang bugbugin at hindi patayin ang taong iyon, ngunit hanggang ngayon, ang kaso ay patuloy pa rin sa korte. Si Ogura naman ay nakalaya noong taong 1999 matapos ang 10 taon niya sa kulungan at pinalitan din niya ang kanyang pangalan bilang si Joe Kamisako. Ang kanyang ama ay naghanda ng malaking pera para sa pamilya ni Junko, ngunit pinilit ni Ogura na kunin ito at ginamit niya sa kanyang sarili. Nag-asawa ito at naghiwalay din sila at siya ay muling nakulong noong taong 2004 dahil sa pang-aabuso at pangbubugbog sa isang lalaki na sinasabing umagaw sa bago niyang girlfriend. Dito ay pinagmalaki pa niya na dati siyang nakapatay at handa siyang gawin daw ulit ito pagkatapos ng ilang taon. Hindi naglaon, nakalaya ulit ito noong taong 2009. Ang leader naman ng grupo na si Hiroshi Miyano matapos ang 20 taon sa kulungan ay bumalik sa mga iligal na gawain ngunit hindi na muling nakulong.
Ngayon ay sinasabing nagtratrabaho siya sa isang lokal na kickboxing gym sa kanilang lugar. Si Watanabe naman, mula noong makalaya ito ay wala nang naiulat. Sa madaling salita, ang apat na gumawa ng karumal-dumal na krimen noong taong 1988 ay malayang nakakagalaw sa ibabaw ng mundong ito. At sa anumang oras, posibleng ulitin nila ang kanilang ginawa. At kung naaalala pa ninyo ang dalawang pulis na pumunta sa bahay noon ni Nobuharu noong mga oras na iyon, napalayas din sila sa kanilang trabaho at nawala na rin ang karapatan nilang maglingkod sa gobyerno, ngunit sa kabila nito, hindi na maibabalik pa ang buhay ni Junko. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Ito ay hindi isang kwento lang ng krimen, bagkus ito ay nagsisilbing pinakamatinding babala sa lahat kung gaano kasama ang ating mundong ginagalawan. Saan man ay nagkalat ang masasamang loob, kaya palaging mag-iingat at bantayan ng mabuti ang ating mga anak. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang ilagay sa comment section ang iyong saloobin at isulat mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.